Good morning! Kamusta kayo? At dahil tapos na nga ang holiday seasons, back to reality na nga tayo. Back to work and back to school na nga ang lahat. Except na nga lang talaga sa amin ni Harvey. Maaga akong gumising ngayon para magluto ng ulam na babaunin ni Henry sa school. And for today's ulam nga niya ay munggo nga itong preparation ko para sa kanyang meal of the day. At kahit hindi nga Friday ngayon ay munggo nga yung naisip kong ulam para sa kanya. Sa totoo nga lang mga mare, simula nang natapos yung New Year's celebration ay hindi pa nga kami nagkakarne. Puro gulay o isda or minsan frozen foods pa nga lang ang inuulam namin. Sa mga oras nga na ito ay tulog pa si Henry pero maya-maya rin ay gigisingin ko na rin siya dahil mag-uumpisa pa lang naman ako magluto kaya hinahayaan ko na nga lang muna siyang matulog. Hindi rin naman kasi mabilis maluto itong munggo at mas lalong hindi maganda kung mamadaliin yung pagluto nito. At inumpisaan ko nga muna sa pagisa nitong kamatis, sibuyas at bawang sa mahinang apoy. Sinahugan ko nga lang pala ng konting baboy itong munggo na nabili ko sa halagang 40 pesos. Mas malasa pa rin kasi ang pork. Pinakuluan ko na nga ito kagabi kaya medyo malambot na nga rin siya ng kaunti. Itong munggo naman ay hindi na ako nahirapan siyang pakuluan at palambutin dahil ibinabad ko na nga siya kagabi pa lang. Effective nga yung ganong paraan para mas mabilis mapalambot itong munggo. At habang pinapakuluan ko nga yung munggo ay naghanap nga muna ako ng ibang gagawin. Nakita ko nga na medyo naiipon na nga itong mga tutupiin kong sando bag. Tapos eto namang mga bubble wrap na galing sa mga parcel ko na maaayos at matitino pa ay itinatabi ko rin ito. Ibinibigay ko nga mga ito sa ibang mga maliliit na online seller dahil sayang naman at yung iba malalaki pa at alam ko naman na sila yung makikinabang dito. Dahil feeling ko rin, eto yung way ko para makatulong ako sa iba at makatulong din ako sa kalikasan. Etong mga sandobag kapag naiipon ko ay ibinibigay ko ito doon sa palengke sa mga nagtitinda ng mga gulay. Anyway, malapit na nga pala maluto itong munggong pinakukuluan ko. At etong malunggay nga yung pinakahuli kong inilagay sa kanya. Tinimplahan ko na nga rin pala ito ng asin at ng granules para sa tamang lasa niya. Pagkatapos ko nga maluto ito ay pinalamigan ko lang siya ng kaunti at inihanda ko na nga itong mga babaunin ni Henry. Sa mga oras nga na ito ay gising na nga siya at naliligo na. Kung minsan pa nga napakabagal pa nga kumilos nun, madalas ko pa nga pagsabihan yan para bilisan yung mga kilos niya lalo na nga kapag yung oras niya ay konti na lang. Kagabi nga rin pala pag-uwi ng papa namin ay may dala nga siyang pasalubong. May inuwi nga siyang ube pandesal at hopyang ube from Tipas. Napadaan nga daw kasi siya kung saan nga mismo to ginagawa kaya naman napabili rin siya. Tumawag pa nga siya sa akin nito kung anong flavor nga daw ba yung gusto namin at ang sabi ko nga sa kanya ay ube lang. Nag-uumpisa na ngang lumiwanag sa labas pero etong Henry ko ay hindi pa nga rin tapos kumilos. Tapos ko na nga rin tupiin itong lahat ng plastic at ganito na nga din pala karami yung mga naipon kong sandobag. Matutuwa na naman nga nito si nanay sa palengke yung inaabutan ko nitong mga sandobag. Minsan pa nga nagtatanong pa nga si nanay sa aming mag-asawa kung meron na daw ba kaming mga plastic. At sa wakas natapos na nga rin itong estudyante ko kaya ihahatid ko nga muna ito sa eskwelahan. Napakalamig nga sa labas kaya hindi nga po pwedeng hindi ako mag-jacket at magpajama. Pag-uwi ko nga galing sa paghatid kay Henry sa eskwelahan ay nagtimpla na nga kaagad ako ng kape. Nagugutom na kasi ako at tulog pa yung mag-ama ko kaya hindi ko nga muna sila ginising. Napansin ko nga na medyo kumukulimlim yung langit sa labas. Yun pala ay umaambon na. Maya-maya lang ay gumising na nga itong aking Harvey at mukhang maganda nga yung gising niya. O siya hanggang dito na lang muna.